Ngayong gabi sa The Veronica Chronicles. Sa 10 years ko kasi ito lang nangyari to sa akin. Yung mga barkong parating, hindi sila makadaong to unload. Isa sa sentro ng kalakalan at komersyo sa ating bansa, nagaganap sa ating mga pantalan. At sa dami ng mga pumapasok na mga kargamento at produkto sa pier, indikasyon daw ito ng isang masiglang ekonomiya. We just have too many people in NCR and there's too many vehicles. Actually, crisis na talaga nung ko pang sinasabi yan. Subalit sa tila toring taas sa mga nakatenggang container vans na ito, nagkapatong-patong din daw ang problema na ating nararanasan na dulot ng congestion. And I can honestly say that the MMDA truck ban under Chairman Francis Tolentino is working very, very well. Kapag anim na yung containers na patong-patong, may congestion na talaga. Ano nga ba ang dahilan sa likod ng unti-unting pagkaparalisa ng operasyon sa ating mga pier? At paano ito agarang masusolusyonan? Merong dispatch fee na binabayaran. That's 100 pesos sa City of Manila. Sinasabi nung iba na gumagandi daw si ERAP sa administrasyon dahil kay Jinggoy. Magandang gabi. Ako po si Veronica Baluit Jimenez. Ito po ang pinalawak na pagbabantay sa mga usapin at issue ng bayan ng The Veronica Chronicles. Araw-araw, mahigit sa 2,000 delivery trucks ang napipilitang tumambay sa kahabaan ng kalsada ng Maynila, papasok sa mga pier. Dahil bukod sa umiiral na truck ban ng Metro Manila Development Authority o MMDA, apektado rin daw sila ng salu-salungat na truck ban policy ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Kaya ang siste, ang mga papasok at papalabas ng mga produkto at kargamento tila na traffic din sa loob ng pantalan. Sampung taon nang nagtitinda ng prutas si Aling Rita Mendoza sa Trabajo Market. Napansin niya nitong mga nakaraang buwan ay kumonti na ang prutas na ibinabagsak sa kanyang tindahan. Dati kung bumili kami, 5 box na, 1 box na lang. Isa wala pa, nasa mali. Maliban daw sa kakaunti ang supply ay nagmahal pa ang kuha nila. Dati kasi 800, 900 lang isang box. Ay, nagugulat ka na, 2004, 2002. Hindi ba maganda, marami pa mga bulok. Dati ang ubas magkano, 200 lang. Ngayon, 250 na. Kinailangan rin daw niyang magtaas ng presyo ng itinitindang prutas. Ay, naku, lalong dumoble tumal. Gawa na hindi na kaya ng taong bumili ng prutas. Sa mahal kasi. Malaki raw ang ibinaba ng kanilang kita sa hinang matinding traffic na nakaapekto raw sa operasyon ng mga pier na nagresulta sa port congestion. Dati kumikita kami ng 500, ngayon 200 na lang. Sa tumal kasi, saka hindi kaya bumili ng mga tao ng prutas eh. Hindi lamang ang komersyo at kalakalan ang apektado ng nagaganap na port congestion. Maging ang ilang kababayan nating nangangailangan ng agarang atensyong medikal ay nagrereklamo na rin. Secretary General tagapagsalita ng isang non-government organization ng Red Ribbon Foundation, si Yomi Arojado. Isang grupo na nagbibigay suporta sa mga taong may HIV/AIDS sa bansa. Tulad din ng iba pang persons living with HIV/AIDS, kinakailangan daw ni Yomi ang antiretroviral drugs na regular niyang iniinom araw-araw. Ang naturang mga gamot ay nakukuha niya ng libre mula sa Department of Health. Subalit, nabahala raw siya nang nabalita ang 3 batch sana ng ARV drugs na mula sa donasyon ng UNICEF ay na-delay ang pag-release mula sa loob ng Bureau of Customs. First quarter of this year. Kasi initially, nung time na kumukuha ko ng gamot, 3.5 months pa yung nakukuha ko. Then, all of a sudden, last quarter, last year, nag-start na siyang parang 1 month na lang. By month na lang yung nakukuha namin. Then, dumating yung first quarter, nag-start na parang bi-weekly na siya. So, 2 weeks na lang ang Western Visayas. Nagsabi na sila na last Monday, 50 bottles na lang yung nandun na stock nila. Which is parang ilan kaming PLHIVs na nag-exist
nearly 19,000. Nangangamba daw ang iba pang persons living with HIV kung paano nila makakayanang bumili ng kanilang pang-araw-araw na gamot na ang bawat bote ay nagkakahalaga ng 15,000 piso. Ako iniisip ko na lang din na what if na lang na hindi siya lumabas? Anong mangyayari sa akin? Which is, in the first place, ito yung gamot na nagpapahaba ng buhay ko. Ang mga prutas ni Aling Rita at mga gamot ni Yomi ay ilan lamang sa mga libo-libong kargamento na nakatenga ngayon sa loob ng pier sa Maynila, sanhi ng port congestion. Pinaralisa ng problemang ito ang operasyon ng mga malalaking pantalan sa Maynila tulad ng Port of Manila, South at North Harbor at ang Manila International Container Port o MICP. Sa kahabaan ng mga kalsada sa Maynila, malaahas ang pila ng mga truck papasok sa mga pier. Halos maubos na ang pasensya ng mga truck drivers na nagtitiis ng hanggang 12 oras sa traffic para lang mag-deliver at maglabas ng mga kargamento sa loob ng pantalan. Akala mo bumiyahe ng probinsya. No, sobrang pagod, mahirap kasi itis na makakauwi na kaming maaga, makabiyahe pa. Hindi na dahil sa guwan din na lang ginagawa. Ay, matagal po ngayon. Hindi ka paris nun, mabilis. Paano yan, lugi na kayo? Eh, sigurado po, lugi na kami. Bakit po? Eh, sa konsumo na lang po ng truck. Dati lang, dinidiesel lang namin. 1,000. Ngayon, 2,500 po, diniesel namin, hindi nagkasya. Pinakita namin dati sa 1 linggo, 5,000. Wala na, nagiging 2,500 na lang kasi katulad nito. Sa isang gabi, isang biyahe ka lang, di pa mabuo. Dagdag pa sa pagsisikip ng trapiko ang kabi-kabilang pagpupumpuni at pagsaayos ng mga kalsada. Reklamo ng mga mananakay, maliban sa tag-ulan itinaon ng paggawa sa mga kalye, tila napakabagal pa raw ng trabaho dito. Malaking perwisyo raw ito lalo't ang ilan sa mga produkto at kargamento ng mga mangangalakal ay nakatenga sa loob ng mga pantalan. Naging hamon daw ito sa mga terminal operators at sa Bureau of Customs na kapwa bumaba ang kita dahil sa hindi makapasok ang mga container vans sa mga pantalan. Sinisi ng ilan si Manila City Mayor Joseph Estrada matapos magpatupad ito ng daytime truck ban sa syudad noong Pebrero. Solusyon daw nila ito upang maibsan ang traffic jam sa syudad. Sa ipinatutupad na patakaran ngayon sa Maynila, sa iisang lane lamang pinahihintulutang dumaan ng mga truck. Ipinagbawal din ang pagbiyahe ng mga container trucks na walang laman. Naniniwala rin ang Bureau of Customs na ang ipinatupad na truck ban ang ugat ng problema. Ayon kay Manila International Container Port Acting District Collector Elmer de la Cruz, kapansin-pansin ang biglang paglala ng port congestion magmula nang ipatupad ang truck ban. I was posted here at the MICP last 18 November 2013. And although it was really heavy traffic during that time, but in any case, there were no port congestion. So the going in and going out of the containers was normal. However, when the truck ban was implemented last February, doon na tumaas yung port utilization. When your mindset. Pero mariing pinabulaan na naman ni Manila Vice Mayor Isko Moreno ang paratang na ang kanilang truck ban ay dahilan ng kaguluhan. Anya, panahon pa ni Pangulong Marcos ay nagpapatupad na ng truck ban sa mga syudad. Bukod dito, may pinatutupad din na truck ban ng Metro Manila Development Authority. Ang kaibahan lamang daw ng truck ban sa Maynila, nagdagdag lamang sila ng isa pang oras. Punto niya, ginagamit lang daw itong dahilan ng mga truckers para itaas ang kanilang singil. Never blame the truck ban. Ang nagbe-blame lang yan ay yung kung sino-sinong mas magaling pa sa mga nagdoktor sa pag-aaral ng ekonomiya. Pero okay lang yun. What we're after, always remember, we are mandated by our people to offer better things for Manilans. Pabor naman daw ang ilang mga commuters sa pinatutupad na truck ban ni Mayor Erap. Lumuwag daw ang trapiko sa lungsod magmula nang isagawa ang truck at bus ban sa lungsod.
Ayon kay Moreno, hindi raw sila ang dapat sisihin sa nagaganap na port congestion, kundi ang ilang mga kinauukulan. Study shows, sa bawat 5 container na dumarating sa Port of Manila, ang lumalabas lang ay 1.5. So it's just a matter of time again na saan napunta yung 3 container. So it's just a matter of time mag-accumulate ulit ng port congestion. So you are not addressing the issue. Those people who are responsible is not addressing the issue. So ano Ang po gusto yung nila is i-please ka kaagad kasi tinatamaan na sila, natatakot na sila. So sa palagay niyo po, ano yung ugat nitong problemang to? Irresponsible individual not performing their duties as government officials. Like, can you be more specific? Well, who has the authority over the port? So, yung PPA po ang Wala sala? na. Basta sino merong, we don't want to put point fingers. Binatikos din ni Moreno ang Task Force Pantalan na itinalaga ng Malacanang upang mamahala sa trapiko sa mga kalsada malapit sa mga pier sa Maynila. Ipinakita niya sa amin ang kuha ng kanilang CCTV cameras sa may Delpan Bridge na nagpapakitang lalo raw lumala ang trapiko dito. Dahil hinayaan daw ng task force na hindi sumunod sa two-lane policy ang mga truck. Nangangamba rin siya sa estado ng katatagan o structural integrity ng Delpan Bridge. A picture speaks 1,000 words. More so with videos. So, hindi po 2 lanes na? Hindi nga, baka mas magaling sila sa amin eh. Baka mas matapang sila dahil mas mahaba ang baril na pinadala nilang pulis dun. So, we'll give them benefit of the doubt. Dahil sa port congestion, 50% ng mga container vans sa mga pantalan ang hindi agad-agad na ilalabas. Umabot daw ng 104% ang yard utilization sa Port of Manila at sa MICP. Hindi naman daw isinawalang bahala ng Philippine Ports Authority o PPA ang nararanasang port congestion. Dahil yung mga cargo truck natin hindi makabiyahe sa araw, sa gabi lang sila nagbibiyahe. So hindi sila nakaikot ng maayos. Meaning to say, kumbaga isang araw at kalahati bago yung truck makabalik sa pier, nagiging 3 araw. Ang barko nagdidiskarga sa pier, 5,000 containers. Hindi makalabas yung 5,000 containers na yon. Ang nakakalabas lang ay siguro mga 3,500. So, meron tayong balanse na 1,500 containers araw-araw and for a period of approximately 3 buwan. Marami raw sa mga barko ay napipilitang dumaong muna sa ibang bansa bago tumuloy sa Pilipinas. Kaya ang resulta, dagdag gastos ito para sa mga namumuhunan. Yung mga barkong parating, hindi sila makadaong to unload. And then, nagtumuloy yan. There was a time na yung may mga barko na ayaw nang magpunta rito. Ayaw na mag-accept ng importation papunta rito. Dahil ang tagal nila mag-antay. It takes them about 2 to 3 weeks na nag-aantay dun sa laot before na makadiskarga sila. So, lugi. Some shipping lines are skipping Manila as a destination. That's why we have backlogs of cargos na nandun sa Hong Kong, nandun sa Singapore, nandun sa Kowloon, sa Keelung, sa Kaohsiung. Because yun nga, sa China, even sa China, meron mga backlog ng mga kargamentos bound for the Philippines. Ayon sa presidente ng Confederation of Truckers Association of the Philippines na si Alberto Suansing, bago pa man daw ipinatupad ang pinalawak na truck ban sa Maynila, ay nakiusap raw sila kay Manila Mayor Joseph Estrada. Why we were telling President Mayor Erap then, nung they were floating with the idea of introducing Manila truck ban, na wag muna. Because yung sitwasyon sa port, lalala yan. Manganganak yan ng problema na we may not be able to solve. And that's it. Yun. Nangyari na. Yung congestion sa loob ng pantalan, hindi makakilos dahil kasi masikip. Sinabi ni Suansing na dahil sa pagsisikip sa trapiko sa Maynila, ay bumaba ang bilang ng biyahe ng mga truck.
Yung turnaround time is naapektuhan. So instead of making one trip a day as it was before, ang nangyayari, ang turnaround time is 3 days. Tapos nung araw nga, meron mga trucks pa nakakagawa ng 4 trips in 24 hours. Dahil dito ay kinailangan din daw magtaas ng singil ang mga truck operators para hindi sila malugi at hindi maapektuhan ang kanilang operasyon. Yung ibang truckers nga, well, of course, medyo outrageous ang may mga trucks na nag-raise ng kanilang rates, mga 200% pa no? Taking into consideration kasi yung vehicle operating cost yan. Inireklamo pa ni Suwansing ang dagdag na gastos na 100 pisong dispatch fee na sinisingil ng Manila City Government para sa bawat truck na bumibiyahe kada araw. Ipinatupad daw ito nitong Marso lamang. Kwenta ni Suwansing, sa 5,000 truck na bumibiyahe sa Maynila araw-araw ay kumikita ang syudad ng 500,000 piso bawat araw. Kaso, wala raw resibong ibinibigay para rito. Di rin daw malinaw kung saan napupunta ang perang ito. So merong dispatch fee na binabayaran. That's 100 pesos sa City of Manila. Bawat truck? Ano yung bawat trip? Bawat dispatch na truck. Meaning, bawat trip. Ngunit matinding itinanggi naman ito ni Vice Mayor Isko. Anya, wala silang sinisigil na dispatch fee para sa mga truck sa Maynila. See, that's the problem. Puro chismoso sila Totoo po ba? Wala naman dispatch fee ang Manila. Asang ordinansa namin na may dispatch fee? Wala. If there's no law requiring it, how can we tax these people? See? Baka singilin ko sila ngayon dahil sa intriga nila na yan. Kung singilin ko sila ng 825 pesos a year. Hindi nga namin sila sinisingil Nasa batas yun yung registration ng truck. Ayaw lang namin dahil we don't want to add up because they're afraid of us in the City of Manila. Why are they not afraid in Pasay, in Parañaque, or in Caloocan, or in Nabotas, or maybe in NLEX? You know why? The difference between us, this thing did not happen overnight. Namuhunan kami ng blood, sweat, and tears. Pwede po ba makiusap sa inyo na you ask PPA, you ask Custom to operate nighttime? Nakikisuyo lamang po kami. Kasi po, pag gabi po, tulog po kami lahat Pwede na po sa kanila yung kalye. Kaya ko pa pong ibigay, kukumbisiin namin ng konseyo, wag na single lane. 1-2 na tayo, 1-2 sawang kalye na tayo. There's no problem with customs. You can process in advance. That is not an issue. The biggest issue we have in the international container terminals is that they are ghost towns on Sundays and Monday morning. Nagsagawa na rin ng sariling investigasyon ng Senado upang alamin ang ugat ng problema sa port congestion. Sa hearing, lumabas na samut-saring problema ang nagresulta bunsod ng port congestion. Sinabi ni Philippine Economic Zone Authority Director General Lilia de Lima na may 20,000 manggagawa sa mga economic zones ang apektado ng temporary layoff, reduced work week at forced leave bunsod ng port congestion. Pinatotohanan naman ito ni Suwansing. Katunayan, isa raw sa kanilang mga kliyente ang pansamantalang nagsara. The car manufacturing plants, they're also complaining, Like for example, there is this one car manufacturing plant situated in Cabuyao, Santa Rosa, that is temporarily closed because there are no raw materials na pumasok para mag-assemble sila ng sasakyan. Si Michael Rauber ang presidente ng European Chamber of Commerce of the Philippines. May-ari din siya ng Royal Cargo Combined Logistics Incorporated. Apektado raw ang kanyang negosyo sa nagaganap na port at traffic congestion sa bansa. Pero para kay Rauber, mahalagang intindihin ang tunay na pinag-uugatan ng problema. You can't really call it a port congestion or a port problem because it's not a problem of the port. It has something to do with the free, unimpeded flow of cargo to and from the port. Prior to the truck ban impositions, MMDA came up and coordinated the truck bans, right?
I think Manila was one of the first who stepped in and put up their own truck ban. Now, if you do that and you have uncoordinated truck bans overlapping in time and in coverage, then you create chaos. And I would say the truck ban imposed by Manila was the straw which broke the camel's back. Pero para kay Trade and Industry Undersecretary Victorio Dimagiba, sadyang napakarami raw ng sasakyan sa Metro Manila. Pero hindi naman daw dumarami ang mga kalye. May mahigit 2 milyong behikulo na raw ang nasa lansangan sa National Capital Region pa lamang. Marami na pong improvement, and this all under traffic management. We just have too many people in NCR and just too many vehicles. Ganun po yung reality, no? Hindi po traffic management to eh. Hangarin daw ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na solusyonan ang problema ng trapiko sa kanilang lugar. Subalit ang hangaring makatulong tila nagbunsod pa sa isang malaking problema. Alas 5 ng madaling araw pa lamang noong Biyernes, September 5, ay nagsimula na raw ang bumper-to-bumper traffic mula sa Balintawak exit ng North Luzon Expressway. Tila naging isang parking lot ng mga truck ang kahabaan ng NLEX. Patungo raw ang mga ito sa pier upang maghatid ng kanilang mga kargamento. Pagsapit ng hapon ay umabot na ang buntot ng traffic sa NLEX exit ng May Kawayan, Bulacan. Maraming mananakay ang nainis at naglakad na lamang. Dahil sa matinding traffic na naranasan ng ilan nating mga kababayan, hindi na iwasang magturuan ang mga kinauukulan sa sanhi ng mabigat na trapiko. Ayon kay MMDA Chair Francis Tolentino, lubhang dumami ang bilang ng mga cargo trucks na naglalabas ng kanilang mga containers sa Port of Manila dahil mabagal ang pagproseso ng Philippine Ports Authority. Dagdag pa ni Tolentino, ang mabigat na trapiko ay resulta din daw ng kautusan mula sa Malacanang na ilipat ng mga truckers ang kanilang mga containers mula Maynila patungong Subic. Noon lamang Hunyo, umabot ng 85,000 TEU o 20-foot equivalent ang bilang ng mga loaded containers sa Manila International Container Terminal o MICT. Ang isang 20-foot container ay 1 TEU. Ang bilang ng mga containers na walang laman ay umabot naman ng 22,000. Ito yung mga containers na naghihintay na mailabas dito sa pier. Ang normal na patong ng mga containers ay 4. Pero nakikita natin yung iba, may 5 containers na nakapatong. Ito daw ang parang senyales na malapit na magkaroon ng congestion. Kapag 6 na yung containers na patong-patong, may congestion na talaga. Puspusan ang ginagawang paghahanap ng solusyon ng pamahalaan sa nagpatong-patong na problema. Dahil dito, pinatawag ng Malacanang ang iba't ibang stakeholders sa isang pulong ng Cabinet Cluster on Port Congestion sa pamumuno ni Cabinet Secretary Rene Almendras. Dito, hinimay-himay ang problema upang makahanap ng mga solusyon. Kabilang sa mga isinagawang solusyon ay ang pag-engganyo sa mga importers na kunin ang kanilang mga containers kapag linggo kung kailan maluwag ang trapiko. Magbibigay kami ng mga incentives pagka linggo at saka holiday, kailangan magbukas ng warehouses ang malalaki o maliliit na importers, maglagay sila ng tao at magpadala sila ng truck sa pier. Ang pier, bukas naman yan 24 hours, 7 days a week. Nagdagdag kami ng mga tao from Bureau of Customs, Philippine Ports. Binuksan namin ang bangko. Andyan yung mga operating units. So in short, it was operating 24/7. So for a period mula Abril hanggang ngayon, Bagamat may mga sumunod sa kanilang mga panawagan, hindi pa rin daw naging sapat.
Kaya't nagbigay daw ng 70% discount ang pamahalaan sa mga shipping vessels na magbababa ng kanilang mga containers sa Batangas Port. Every Sunday, tinatawagan namin yan at nagbibigay kami ng incentive. Yung 300 na pagka-linggo, naging 500, naging 700, naging 1,000, at itong huling linggo, nakita namin, naging 1,400. Maganda ng achievement pero kulang pa rin dahil gusto namin sana makakuha hanggang 4,000 to 5,000. Napagpasyahan din ng Malacanang na ipadala na sa Subic Port ang may 3,000 overstaying containers para lumuwag ang mga terminal at maproseso ang mga nakaabang pangkargamento. Isa ring hangarin daw ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na solusyonan ang problema ng trapiko sa kanilang lugar. Subalit ang hangaring makatulong tila nagbunsod pa sa isang malaking problema. Alas 5 ng madaling araw pa lamang noong Biyernes, September 5, ay nagsimula na raw ang bumper-to-bumper traffic mula sa Balintawak exit ng North Luzon Expressway. Tila naging isang parking lot ng mga truck ang kahabaan ng NLEX. Patungo raw ang mga ito sa pier upang maghatid ng kanilang mga kargamento. Pagsapit ng hapon ay umabot na ang buntot ng traffic sa NLEX exit ng May Kawayan, Bulacan. Maraming mananakay ang nainis at naglakad na lamang. Dahil sa matinding traffic na naranasan ng ilan nating mga kababayan, hindi na iwasang magturuan ang mga kinauukulan sa sanhi ng mabigat na trapiko. Ayon kay MMDA Chair Francis Tolentino, lubhang dumami ang bilang ng mga cargo trucks na naglalabas ng kanilang mga containers sa Port of Manila dahil mabagal ang pagproseso ng Philippine Ports Authority. Dagdag pa ni Tolentino, ang mabigat na trapiko ay resulta din daw ng kautusan mula sa Malacanang na ilipat ng mga truckers ang kanilang mga containers mula Maynila patungong Subic. Noon lamang Hunyo, umabot ng 85,000 TEU o 20-foot equivalent ang bilang ng mga loaded containers sa Manila International Container Terminal o MICT. Ang isang 20-foot container ay isang TEU. Ang bilang ng mga containers na walang laman ay umabot naman ng 22,000. Ito yung mga containers na naghihintay na mailabas dito sa pier. Ang normal na patong ng mga containers ay 4. Pero nakikita natin yung iba, may 5 containers na nakapatong. Ito daw ang parang senyales na malapit na magkaroon ng congestion. Kapag 6 na yung containers na patong-patong, may congestion na talaga. Puspusan ang ginagawang paghahanap ng solusyon ng pamahalaan sa nagpatong-patong na problema. Dahil dito, pinatawag ng Malacanang ang iba't ibang stakeholders sa isang pulong ng Cabinet Cluster on Port Congestion sa pamumuno ni Cabinet Secretary Rene Almendras. Dito, hinimay-himay ang problema upang makahanap ng mga solusyon. Kabilang sa mga isinagawang solusyon ay ang pag-engganyo sa mga importers na kunin ang kanilang mga containers kapag linggo kung kailan maluwag ang trapiko. Magbibigay kami ng mga incentives pagka linggo at saka holiday. Kailangan magbukas ng warehouses ang malalaki o maliliit na importers, maglagay sila ng tao at magpadala sila ng truck sa pier. Ang pier, bukas naman yan 24 hours, 7 days a week. Nagdagdag kami ng mga tao from Bureau of Customs, Philippine Ports. Binuksan namin ang bangko. Andyan yung mga operating units. So in short, it was operating 24/7. So for a period mula Abril hanggang ngayon, Bagamat may mga sumunod sa kanilang mga panawagan, hindi pa rin daw naging sapat. Kaya't nagbigay daw ng 70% discount ang pamahalaan sa mga shipping vessels na magbababa ng kanilang mga containers sa Batangas Port. Every Sunday, tinatawagan namin yan at nagbibigay kami ng incentive. Yung 300 na pagka-linggo, naging 500, naging 700, naging 1,000, at itong huling linggo, nakita namin, naging 1,400. Maganda ng achievement pero kulang pa rin
dahil gusto namin sana makakuha hanggang 4,000 to 5,000. Napagpasyahan din ng Malacanang na ipadala na sa Subic Port ang may 3,000 overstaying containers para lumuwag ang mga terminal at maproseso ang mga nakaabang pangkargamento. Isa ring Memorandum of Agreement ang inaprubahan para maging extension ng mga pantalan sa Maynila ang Subic Port. Sa lawak ng 2 container terminal sa Subic, kaya raw nitong i-accommodate ang mga papasok na container vans mula sa Maynila. Sa ngayon ay wala pang 1,000 container ang nakaimbak dito. 2 ang new container terminals dito at ang bawat terminal ay may kapasidad na 8,000 containers. Noong August 28, may 770 abandoned containers ang ipinadala sa Subic mula sa Manila Port sakay ng MV Asterisk. Gumastos daw ng halos 20 milyong piso ang pribadong International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI para dito. Subalit pagdating sa Subic ay tinanggihan ng Subic Bay Metropolitan Authority ang 16 sa mga containers. Pinabalik ng SBMA ang mga ito dahil sa iba't ibang dahilan, kabilang na ang masangsang na amoy at pagtagas ng laman ng mga ito. Nagtungo naman sa Subic mula sa Port of Manila si Bay Service Inspection and Division Chief Roberto Merera upang inspeksyonin ang mga inilipat na containers. Amoy na. Nangangamoy. Sasabi na ng totoo. No description. No description, so you don't know what's inside. We don't know what's inside. Ito yung isa sa mga 16 na containers, 40-footer container ito, na natagpo ang may sira sa gilid, kaya kailangang ibalik sa Maynila mula dito sa Subic. No description ang nakalagay sa papel nito. Ang ibig sabihin ng no description, Hindi alam ang nasa loob. hindi alam ang nasa loob. Oo. Pero pag walang declaration. walang declaration, pag gano'n hindi nyo pwedeng buksan. Kita ko anong nasa loob. No, the proper authorities will do that. Yung kung sino yung mga proper authorities, they're going to do that. For us, no. That is not within our judicial responsibility. Who are the proper authorities who can open that? Well, maybe upon orders of the district collector. Sinabi ni Merera na balak na nilang ipa-auction ang mga inabandonang containers. Yung mga iba siguro, yung mga iba, gusto pa nilang kunin, kaya lang maybe there are lacking of requirements. Okay. Gustong kunin o hindi pa. Or siguro mga sis cargo, ganun. Ayon kay Leo Abella, hepe ng Port Operations Division ng Bureau of Customs sa Subic, kaya nilang maproseso ang anumang madadivert na mga cargo vessels mula Maynila papuntang Subic. Pero mukhang di naman lalaki ang workload ng mga tauhan ng customs sa Subic dahil ipapadala din daw sa Subic ang ilang customs personnel mula Maynila para magproseso ng kargamentong manggagaling sa mga pier sa Maynila. The processing will be done by Bureau of Customs Manila personnel here. So we understand that Bureau of Customs Manila personnel will be fielded here for that purpose. So the operations of the Bureau of Customs Port of Subic in any manner will not be affected by the additional workload that we'll be having, for instance, of the arrival of new vessels that will be calling this port due to the congestion sa Manila. Di naman ikinababahala ng customs sa Subic na makikredit ang kita sa mga ipapadala mula sa Maynila sa Manila ports. Dahil ngayong Agosto pa lamang daw ay nakamit na nila ang kanilang target revenues para sa buong taon. Pero kung napakaluwag pa ng mga container terminal sa Subic, ay iba naman ang sitwasyon sa Batangas Port. Di kalakihan ang terminal dito sa Batangas kumpara sa Subic at halos puno na rin ito. They're also now experiencing problems, congestion problems na na-experience dito sa Maynila because hindi handa yung pantalan na yun. As in terms of logistics, even the yard itself. Dahil hindi naman nila ini-expect na ganun mangyayari. Si Hubert Daboville ay isang negosyanteng nagpapasok din ng mga kargamento sa bansa para sa ilang power projects. Malaki ang kanyang agam-agam sa planong dalhin sa Subic ang kanyang mga kargamento.
I was thinking of going to Subic with my containers because it is closer actually to my final destination. But when I studied the price of going to Subic, I realized that it is double the price than to go to Manila. So there is why the importers should actually suffer with 200 containers to pay, let's say, $1,000 additional per container. This will definitely kill the business. May mga pangambang lumala pa lalo ang problema sa congestion sa Maynila ngayong paparating na ang Kapaskuhan dahil sa pagdagsa ng mas maraming produkto at mga padalang balikbayan boxes. Para hindi maantala ang mga paparating na balikbayan boxes ngayong Kapaskuhan, isang hakbang ang isinusulong ng pamahalaan. The other week, one of the biggest freight forwarders sa US na ari po ng mga Pilipino, lumabas po siya sa Pilipinas, nawo-worry nga siya dahil sabi mga bare months, marami rin nagpapadala ng mga balikbayan boxes yung mga kamag-anak natin abroad. Kaya ang commitment niya, 25 days. Ayaw niya masira doon. So, pumunta siya dito sa Manila, pagpulong sa amin, ano mga option. Sabi ko, consider mo Subic, huwag ka nang pumila sa Manila if you want to maintain your 25 days commitment. Lakas po ng labanan sa Amerika ng mga freight forwarder. Mababa ang presyo at saka ang commitment, yung number of days to deliver the box. Yun po, nag-decide siya. Ang next shipment po niya ng mga 7 containers sa Subic na niya ibababa. Ayon kay Yusek Dimagiba, ilan pang mga hakbang ang ipapatupad upang ma-decongest ang mga pantalan sa Maynila. Effective over October 1 naman, kapag ang container mo kailangan mo nang ilabas, na-clear na siya ng Bureau of Customs, may gate pass ka na, pero hindi mo pa nilalabas, ang storage na isingilin sa'yo ng PPA, 5,000 pesos from 1,000 pesos today. So times 500% yan ang itataas. No? Bibigyan po namin ng incentives. Ano po yung incentives na yon? Kapag ikaw yung naglabas ng cargo Sunday at sa Monday, itong susunod na Sunday at susunod na Monday, dalawa yan magkasunod, bibigyan namin ng incentive yung mga truck na lumabas from Monday to Saturday na hindi po siya hulihin kahit saan po siya dumaan. Ipinaliwanag pa ni Dimagiba na sa kabila ng pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin ay nananatili pa rin daw na stable ang presyo ng mga ito at nananatiling sapat ang supply. Tumaas po but within the SRP pa rin. Para naman sa ekonomistang si Professor Victor Abola, ang pagdadala ng mga containers sa Subic ay sampansamantalang solusyon lamang. Kailangan pa rin daw humanap ng mas pangmatagalang solusyon. Ang ano lang dyan, okay lang yan. May mga temporary solutions. Pero meron din dapat deadline na kailangan mawala na dyan. Kunwari, ilalagay nila temporarily. Sabi nila, 3 buwan lang yan dyan, ha? Hindi lalampas ng 3 buwan. Pagka lumampas ng merong sasagot. Dapat merong sasagot. Hindi pwede yung temporary naging permanente. Hindi solusyon yun di ba? Bumaba rin daw ang kita ng pamahalaan mula sa mga customs duties at iba pang buwis na makokolekta sana sa mga paparating na kargamento. I cannot estimate really. But if I can... Before, when I was here last November, we were collecting about 400 to 450 million a day. Pero nung nagkaroon ng truck ban, bumaba ito, ang naging average niya is from 350 million to 400 million. So, 100 million to 50 million a day ang nawala. Inamin ni Pangulo Aquino na apektado ang ating ekonomiya dito sa nagaganap na port congestion. There is an impact of this congestion on the growth of our economy. We don't want this thing to exacerbate problems like, for instance, increasing prices for food.
because of the difficulty in the transport and the logistics. Ayon kay National Economic Development Authority o NEDA Secretary General Arsenio Balisacan, umabot na ng 70 bilyong piso ang ikinalugi ng mga mangangalakal dahil sa nagaganap na congestion. Noong Mayo at Hunyo ay bumaba ang import growth sa bansa. Ayon pa sa mga analysts, asahan na raw na magtataas ang presyo ng mga bilihin. Actually, crisis na talaga. Noong ko parang sinasabi yan, lang mga siguro Mayo pa lang sinabi ko na eto na ang problema na. Dahil nakita ko yung pag-akit ng presyo ng ibang bilihin. Sinasabi ng mga analysts na mas mataas sana ang ating gross domestic product o GDP kung hindi nangyari ang problemang ito. Nagtala ng 5.7% GDP ang bansa sa unang quarter ng taon mula 7.7% noong nakalipas na taon. Tumaas ang inflation rate ng 4.9%, pinakamataas sa loob ng 3 taon. But now going to short-term solutions, there are 3 things which can be done. And they are not that difficult to do, but they require political will. Sa mga salu-salungat na mga ordinansa, pagmamatigas sa mga lokal na opisyal at hindi malinaw na mga patakaran, paano nga ba mabibigyang lunas sa mga kinaukulan ang mga nagkapatong-patong at humahabang suliraning ito? Noong September 8, ipinatupad ng MMDA ang Last Mile Project Scheme na pagbibigay pahintulot sa mga truck na bumiyahe sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Magtatagal ito hanggang September 22. Inaasahang magpapalala ito sa lagay ng trapiko ng 2 linggo, pero magpapabuti naman ito sa sitwasyon sa North Harbor. Layunin nitong pagalawin ang may 3,000 cargo trucks nang walang sagabal. Ang mga cargo trucks na may sticker na Last Mile ay hindi maaaring i-flag down ng mga traffic enforcers. Nasa espesyal na trip kasi ang mga ito para alisin ang mga naantala ng mga kargamento. Nagpatupad din ng single lane para sa mga cargo trucks sa C5. Hindi naman kasama sa Last Mile Project ang EDSA, Espanya Boulevard, Ortigas Avenue, Katipunan Avenue, Recto, Taft, Ayala at mga kalsada sa Bonifacio Global City. Ipapatupad sa mga naturang kalsada ang truck ban mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ang mga truck na walang kaukulang Last Mile stickers ay papatawan ng multa ng 5,000 piso. Dahil batid ng Malacanang na may mga traffic marshals na ginagawang gatasan ng mga container trucks, ay lumikha ito ng isang anti-cotton task force. Layo nitong tiyakin na walang mga traffic marshals ang mananamantala sa kalituhan ukol sa truck route at express lane. Simula October 1 ay tataas na ng pamahalaan ng 10 beses ang storage fees sa mga puerto sa Maynila para mapilitan ng mga importers na ilabas na ang kanilang mga containers. Maliban sa mga hakbang na ipinatutupad ng pamahalaan para maibsan ng port congestion, may mga ipinapanukala pang solusyon na maaaring makatulong sa pangmatagalan. Para kay Suwan Singh, maigi ang pagkakaroon ng isang traffic czar na may kapangyarihan na parang isang Metro Manila governor. Talaga ng isang tao dito sa Metro Manila who will eat, drink, sleep, traffic. Yun lang ang kaasikasuhin niya. Kasi kung yung MMDA, 3 inaasikaso niya. Traffic, basura, baha. Yun lang basura at baha, maproblema na yun. So, ipapadagan mo pa sa kanya yung traffic. So, we're suggesting that dapat somebody should be in charge of traffic in Metro Manila. But of course, ang primary qualification niya, he should have the ears of the President. Sang-ayon naman dito ang ekonomistang si Professor Vic Abola. Isang governor, isa lang ang batas na iiral sa lahat ng mga bayan dito. Metro Manila, dati ayun ang problema ng MMDA, di ba? Ang lagay sila ng yung color coding, ayaw na Makati. Iba-iba mga kanila-kanyang hindi ma-coordinate. Kabilang din daw sa long-term solution ang pag-redesign sa mga kalsada sa Kalakhang, Maynila. I think we have to understand, we have to have a master plan also
of Metro Manila, wherein we redesign and we make it according to the population. You know, today we have 20 million people in Metro Manila. To create a direct link to the port, linking the NLEX with the SLEX. Yeah. If at all possible, I think it would be a big remedial measure if there would be a connector road between the port facilities and that interconnector. Ayon kay Vice Mayor Isko, nakikipagtulungan naman daw ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa Malacanang upang maresolba ang problema. Pinabulaanan niya ang mga haka-hakang sadyang pinalalala umano ni Mayor Erap ang port congestion bilang ganti sa pagkakakulong ng kanyang anak na si Senador Jinggoy Estrada. Sinasabi ng iba na gumagandi daw si Erap sa administrasyon dahil kay Jinggoy. That's not true. Yan naman political intrigue yan. Let's not entertain that thoughts. Sapagkat si President Pinoy, si President Mayor Erap, lagi sila nag-uusap. Kaya nga sabi ko sa iyo, walang hiningi ang Malacanang na hindi binigyan ni Pangulong Mayor Erap Estrada. Humingi naman ng paumanhin si Pangulong Benigno S. Aquino III sa publiko matapos maganap ang traffic gridlock sa NLEX. Now we ask for forgiveness to the public. We can sacrifice somewhat here or have longer term effects that everybody will suffer from because of this phenomenon that has happened. Rely on the reports anybody wants. Nasisiyahan ako na nakikita ng presidente yung mga kakulangan ng mga tao niya. Hindi niya nga problema, pero yung tao niya hindi binibigyan ng solusyon. Pag-isipan naman niya kung nararapat manatili sa kanyang trabaho yung kanyang mga opisyal na ganyan. Ayon sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agreement o JICA, halos 2.5 billion pesos bawat araw ang nasasayang dahil sa problemang ito. Kapag hindi daw ito naagapan ay lolobo ng 6 na bilyong piso bawat araw pagsapit ng taong 2030. The national government will have to grab the bull by its horn, so to speak, na talagang drastic ang move na gagawin. September 17, 2012, sa kauna-unahang pagkakataon, isang programang naglalaman ng mga malalimang pagtalakay sa mga maiinit na issue ang napanood ninyo dito sa aming himpilan. 2 makahulugang taon. 2 taon ng patuloy na pagbabantay sa mga usapin at issue ng bayan ng The Veronica Chronicles. Ito tayo ngayon sa Pantalan ng Tagbilaran City. 44 ang tauhan nila dito na na-train mismo ng New York Police. Ito ang dating Santa Cruz Parish Church o St. Vincent Ferrer Shrine. Magsimula na nga bang bumangon muli ang mga biktima ng trahedyang ito? Bahagi ng aming tungkulin bilang tagapaghatid ng balita at mahalagang pangyayari sa ating bansa ang maipaunawa sa lahat ng mga manonood ang kahalagahan ng responsableng pamamahayag. Ito ay ang maihatid ang pawang katotohanan at ang bawat detalye na sumasalamin sa kasalukuyang estado ng ating bansa. Naging daan ng The Veronica Chronicles bilang isang programa sa telebisyon na tumatalakay at nagbibigay ng mas malawak at malinaw na pag-unawa sa mga isyu at kaganapan sa bansa. Itong ilang bahagi ng Pantalan ng Tagbilaran, no? At yung ilang mga bangka talagang securely na idinaong dito. At several years ago, nagkaroon na ng programa dito sa PTV, yung Takip Silit. Investigative show yon pero 30 minutes lang. Tapos, pinalitan ng sa likod ng istorya. 30 minutes pa rin. Pero dahil yung audience, parang dumadami yung audience niya, naisip namin na pwede pang pagandahin at gawing 1-hour investigative documentary. Kaya nabuo naman ang The Veronica Chronicles. Ng bayan ng Baclayon, 10 minutes away mula sa Tagbilaran City. Ang lahat ng detalye at impormasyon sa pagbuo ng aming bawat istorya ay masusing kinalap at pinag-aralan.
Nung una pa man ako naging reporter, dream ko na magkaroon ng isang investigative documentary show. Kasi kapag gumagawa ko ng mga ulat, hanggang 2 minutes lang, 3 minutes lang, hindi ko siya maikwento lahat ng gusto kong sabihin. Kasi maliit lang na, kumbaga, limited yung oras na ibinibigay sa akin sa mga reports na ginagawa ko. So, nung nagkaroon ng ganitong oportunidad, kinuha ko na. And I used my experience as a reporter for 25 years para yung gamitin ba yung lahat ng kakayanan ko para magkaroon ng magandang show na investigative documentary. Layunin ng Priority Development Assistance Fund of IDAF na tustusan ang mga proyekto ng pambansang gobyerno. Naging hamon para sa programa ang masiguradong walang panig na kikilingan sa aming bawat kwento. At ang hamong ito ang lalong nagpalakas sa The Veronica Chronicles na ang bawat storya ay may kaakibat na responsibilidad sa publiko. At ito ang paghahatid ng katotohanan. Kasi since we are a government station, nung umpisa syempre parang medyo kwidaw ako na dahil nga gobyerno, pero maganda naman at sinabihan ako, hindi, maging balance ka. Ipakita mo both sides. Ipakita yung views ng iba't ibang mga stakeholders para maintindihan ng taong bayan kung ano ba yung problema, himay-himayin, bakit ganito, at ano yung maaring maging solusyon nito, at paano makakatulong ang lahat para maging solusyon imbis na maging problema. Dati-dati, abot hanggang dito ang tubig dagat. Ngayon, nandun kami sa tent kasi wala namang ibang matutulugan mo na safety for the meantime. Kwento ng pagbangon. Inagupit ng Super Typhoon Ulan. Trahedya. Pinababalik naman ng Commission on Audit sa 3 senador at 4 na mamabatas ang mahigit 1.84 billion pesos. Isyong politikal. Ito ang control room ng Bataan Nuclear Power Plant. Pero ipinaba ang budget nila sa 23 million pesos na lamang kada taon. Kakulangan. Ang daan patungo sa playan. Ayon sa ilang eksperto, malaki raw ang epekto sa negosyo ng malimit na brownout. Karoon ng maanomalyang Pagbatikos transaksyon sa pamahalaan. Gayunpaman, ibinuto ni Casilde at na pagbabago. ang mga batas lamang ang may kapangyarihan. Ang ilan sa mga hindi namin makakalimutang mga istorya. Narito rin yung mga telephone operator. Hangarin ng The Veronica Chronicles na ipaabot sa mga kinauukulan ang ilang suliraning humihingi ng atensyon at agarang solusyon. Yung pagpili ng mga storya, gusto ko yung topics makakaapekto sa nakararami. Yung mararamdaman nila na sandali, kailangan kong pakinggan to kasi may epekto ito sa buhay ko, sa aking kinabukasan o sa kinabukasan ng aking mga anak. Kaya gusto kong malaman ano ba tong issue na to at ano rin yung aking maaring sabihin sa pamahalaan na nais ko para sa akin o para sa aking pamilya, at paano naman yung pamahalaan, ano yung ginagawa ng pamahalaan, nais rin natin iparating yon. Ano ba yung ginagawa ng gobyerno kapag may ganitong problema? Meron bang ginagawa yung mga nakaluklok o wala? Ito ay mga green sea turtles na pinapalaki nila dito. Makikita natin yung tubig na napakalinaw. Pinaka-enjoy ako yung Is It Really More Fun in the Philippines? Kasi nakaikot ako sa bansa, nakita ko na napakaganda pala ng Pilipinas. Pero hindi lang yung nagpasarap at nagpakita lang ng magagandang tanawin, pero tinignan ko rin ano ba yung mga problema, paano natin mapapaganda lalo yung tourism industry natin. Doon nag-enjoy ako. Pero mahalaga ang pagkakaroon ng malawakang pang-unawa sa ugat ng mga sanhi ng child prostitution sa bansa. Ginugulpi ka niya kapag hindi ka sasayaw. Marami din akong na-cover na, kumbaga, makabagbag damdamin, kagaya nung child prostitution, kagaya nung AIDS. Yun talaga, parang sabi ko, kailangan gawa ng paraan ng pamahalaan kasi kawawa, ito yung mga kabataan na dapat sila yung susunod na henerasyon na magpapalakad ng ating bansa. Sa 2 makahulugang taon ng The Veronica Chronicles, makakaasa po kayong ipagpapatuloy namin ang aming tungkulin.
Ito ay maghatid ng mga kwentong magbibigay linaw at malawak ang investigasyon sa bawat issue at ang paghahatid ng katotohanan. 3, 2, 1, and Ito ang pinalawak na pagbabantay. Marami pa kaming nakabangko na mga pinaplano na gusto namin ipakita, lalo na yung mga issues na talagang bumabagabag sa ating bansa ngayon na maraming Pilipino minsan hindi talaga naintindihan kasi hindi nila alam yung mga detalye. Kaya yung nais ko sana mailahad sa kanila na maipaliwanag kung bakit ganito yung nangyayari at ma-involve sila na para makita nila ano ang epekto dito sa kanilang mga buhay. Ito ang pinalawak na pagbabantay sa mga usapin na issue ng bayan ng The Veronica Chronicles. Traffic ang isa sa mga komplikadong suliranin na nangangailangan ng sistematiko at mabusising pag-aaral. At dahil sa hindi maayos at organisadong pagpapatupad sa mga batas at ordinansa, lokal man ito o pambansa, malaki ang agarang epekto nito. Ang pag-iisip ng solusyon, hindi lang minsanan. Ito ay patuloy na proseso. Kailangan mag-usap ang lahat ng kinaukulan at ang higit na mas mahalaga, ang tamang pagpaplano. Para po sa inyong mungkahi, komento o suhestyon sa aming programa, ipadala lamang po ang mensahe sa aming Twitter at Facebook accounts. Ako po si Veronica Baloy Jimenez. Ito ang pinalawak na pagbabantay sa mga usapin at issue ng bayan ng The Veronica Chronicles.